Tinggalin natin doon sa pamamagitan ng surat ng inyong naman. Habang papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon and He is now finalizing the mandate, ay puspusan ng kanyang pagliligtas, pagpapalaya, pagpapagaling at pagpapala sa maraming tao. Sa madaling salita, the mandate is full blast. Dahil sa kaiksian ng panahong natitira bago bumaba ang Panginoong Hesus, tuloy-tuloy ang pagliligtas ng Diyos mula sa bansang Pilipinas hanggang sa bawat sulok ng mundo. Kaya naman, sa panahong ito, hindi lamang ang God's End Time Prophet and Apostle na si Apostle Renato D. Carillo ang humahayo upang pagtibayin ang church at ang mga kabataan, kundi bilang katuwang at kabalikat sa mandato ng lingkod ng Diyos. Nito lamang mga nakarang araw ay humayo rin ang kanyang bunsong anak na si Apostle Renato G. Carillo Jr. Matatandaang bago pa man dumating ang itinakdang araw ng Diyos ng kauna-unahang pagtapak ng mga paa ng lingkod ng Diyos, Apostle Renato G. Carillo Jr. sa bayan ng Cagayan ay nagliwanag ito matapos bumagsak dito ang tila apoy mula sa langit o isang bulalakaw. Ito nga ay pambihirang pangyayari sa istorya kung saan nangangahulugang ang Diyos ay gagawa ng isang kamanghamanghang bagay sa nasabing bayan. At ito nga ay naganap. Pasado alas 12 ng tanghali, ika-13 ng buwan ng Setyembre, nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ng lingkod ng Diyos, Apostle Renato G. Carillo Jr. sa Tuguegarao Airport, kasama niya ang ilang miyembro ng Oras ng Himala Team. Halos walang mapaglagyan ang pananabik at galak ng mga anak ng Diyos dito, partikular na ng mga kabataan, kaya naman mainit nilang sinalubong ang lingkod ng Diyos mula sa kanyang pagdating sa paliparan ng nasabing bayan at sa kanyang tutuluyan. Halos hindi nga maawat ang mga pagbati ng mga kabataang matagal na nanalangin, nag-ayuno at naghanda para sa araw ng pagdalaw ng lingkod ng Diyos. Hey! Welcome to the shining light of Cagayan Valley! Naranya, Abadiesteros, Apostle John, thank you for blessing us and the entire Cagayan Valley. We love you! I attend the Unay! Pagpatak naman ng araw ng Sabado ay dito na naganap ang pinakahihintay na araw ng mga kabataan na mula pa sa Region 2 hanggang Ilocos Region. Ito ang Living Like Jesus Youth Conference. Dito nga ay napuspos ang mga kabataan ng makapal na presensya ng Diyos at bumalot sa kanila ang panibagong level ng espiritu ng walang tigil na pananalangin. Living Like Jesus Youth, kinakausap po kayo. Anihan ngayon. Binabala ng Diyos ang bagong anointing sa Living Like Jesus Youth to pray. A new kind of prayer that will unleash the full potential of our self, of our prayer life. 3 harvest na nag-aantay sa atin. Glory harvest, soul harvest, at wealth harvest. Tayo ang susi, Living Like Jesus Youth. Mga dakilang himala at pagliligtas at perfection ng church naman ang nasaksihan sa pangalawang araw ng dakilang gawain sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, ang Living Like Jesus Sunday Centralized Service. Dito ay narinig ang mga makalangit na kapayagan mula sa lingkod ng Diyos, kasabay ng paghayag ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala ng kagalingan. Narito ang ilang mga kaganapan nito. Mga tao pong nabubuhay sa salita ng Diyos, ang mga tao pong nabubuhay sa pagsunod sa bawat utos ng Diyos mula sa kanyang libro, mula sa kanyang tinig, at
mula sa kanyang mga lingkod ay ang mga tao pong nabubuhay sa tagumpay at pagpapala na hindi nagkukulang at kahit minsan ay hindi natatalo pang araw-araw. Wala po tayong ibang pwedeng pagkukuhaan ng lakas. Wala pong ibang pwedeng magpapatibay ng ating pananampalataya. Wala pong ibang pwede tayong panlaban sa pang-araw-araw ng sitwasyon ng ating buhay, kundi ang salita ng Diyos. Wala pong ibang susi sa matagumpay na buhay at wala pong ibang depensa sa lahat ng gawa ng kaaway, kundi ang salita lamang ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang pinakamagandang investment na gagawin mo sa buhay mo. Wala kang talo rito. Hindi po ako makatayo kanina kasi po nag-present worship tayo, nakaupo lang ako. Hindi ako makatayo ng matagal po. Tapos ngayon po, nang bumigla po akong nagpaharap, may lumabas pong malamig na pawis sa katawan ko at ngayon po ay makapagtayo na ako ng matagal. So kanina po hindi kayo makatayo. Hindi po, nakaupo lang po ako sa upuan ko. Tapos ngayon po, nakatayo na po ako ng matagal. Kaya niyo po bang? Sige po. Wala ata kayo nakikita. Hindi nakakatayo, nakakalakad na. Balik po kayo rito. Sino po nagpagaling sa inyo? Panginoong Jesus po. Wala pong iba. Wala na po yung... Amen, amen. Kamusta po ang pakiramdam nyo ngayon? Okay na po pakiramdam ko ngayon kasi kanina masakit talaga ang ulo ko hanggang batok. Pero kaninang pagpunta ko dito sa harapan, okay na po ako. Magana ang pakiramdam ko po. Ano po nangyari sa inyo? Apostol, nakaupo ako. Yung binti ko po, kumikirot po, saka namamanhid. Kahit nakatayo po ako o nakahiga ako sa gabi, hindi ko po alam kung saan ko ilalagay kasi masakit po. Sabi ko sa asawa ko, magkirot yung binti ko. Pero pinapahiran ko po ng mainit na ointment. Pero hindi ko po mararamdaman na gagaling. Pero naitutulog ko na lang po. Pero pagdating ko po dito, kanina hanggang nakaupo ako, matagal na nakaupo, wala na po akong nararamdaman hanggang ngayon po. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus po. Wala na pong iba, isa pong malakas sa palakpak. At hindi lamang yan. Bukod sa awakening, miracles, salvation, ay kinumpleto ng Diyos ang ating mga kababayan ng pagpapala sa pamamagitan ng programang Mission of Love, Love in Action na pinangungunahan ni Prophetess Elena Ga Carillo na founder at directress nito kasama ang mga kabalikat ng mandato. Napagpala ang daang kabataan na tumanggap ng school supplies, maging ang ating mga kababayang ita na naroon sa lugar ay tumanggap ng biyaya at pagpapala. Maraming salamat po sa biyayang binigay, lalong-lalo na sa mga tumulong sa amin. Maraming salamat po. Kumaan naman ang loob namin dahil napapasok kami ni Jesus sa puso niya. Very entertaining ang Mission of Love. Lalong-lalo na yung mga messages ni anak ni Apostle Carillo. Very, very entertaining, lalong-lalo na kami. Yung mga matatanda, yung mga may karamdaman, parang nawala yung mga sakit. Kagaya ko, diabetic, high blood ako. Mula kahapon hanggang ngayon ay tinatapos ko ang programang ito. Kahit iba ang relihiyon ko, nag-a-attend ako. Kung gusto ko talaga yung mga message ni Apostle Carillo Jr. Nagpapasalamat kami kay Apostle Renato Ga Carillo Jr. ang pagdating niya dito kasi na-bless kaming lahat dito na taga Ballesteros. Sana babalik pa siya dito para ma-bless kaming lahat. First time ko po talaga pumunta dito o kaya makasali dahil sa aming trabaho. So parang hindi lang po sa hanap buhay yung namin o hindi lang po sa income yung napala namin dito, kundi natuto rin po kami sa salita po ng Diyos. Ang kauna-unahang pagtapak ng lingkod ng Diyos sa bayang ito at unang paghayo niya ngayong taon ay talaga nga namang hindi makakalimutan at tatatak sa historya ng buong rehiyon.
Sa youth conference na naranasan namin yung grabing glory, anointing, power. Bago pa po magsimula ang gawain, excited na po kami. Marami po akong na-encounter na mga baguhan na sabi po nila napakataya po sa kanilang pakiramdam, na sobra po silang na-bless. Kaya kung sila po ay na-bless, ay lalo na rin po sa amin na siya pong ginagamit ng Lord sa pananalangin, sa pag-aayuno. Nakitang-kita po namin kung paano po sinagot ng Lord ang aming mga panalangin at ang aming mga pag-aayuno. Nung nagpatawag po si Apostle John sa mga kabataan po ay grabe po yung pagdalaw po ng Lord nung simula po nung pinatong po ng lingkod ng Diyos ang kamay po niya sa aming ulo. Grabe po yung kapuspusan po ng Lord at yung grabe po yung naramdaman po namin at na-experience po namin yung hindi pa po namin nararanasan po sa buong youth conference po namin. Nung pinatawag po ni Apostle John yung mga may sakit at karamdaman at yung mga unbeliever po, ang naramdaman ko po doon is kagalakan sa puso ko, lalo na po nang makita kong mga kabataang mula po mismo sa bayan po ng Ballesteros. Lalo na po na makita ko po yung luha po nila is talagang tumagaktak po. Dahil po sila po ay na-bless, nakaramdam po ng presensya ng Lord. Ramdam na ramdam ko po talaga yung kasagutan ng aming panalangin. Nasa bilang po namin mga kabataan na 6, alam ko pong magmumultiply yun. Talaga po, hindi po namin binitawan yung pangako ng Lord. Hindi po namin binitawan yung gutom, yung uhaw sa puso namin na talagang pinapanalangin namin. Pinag-ayuno po namin ng 3 araw, 4 na araw, 5 araw po na pag-aayuno para lamang po dumalaw ang lingkod ng Diyos, sarili po naming bayan. At alam po namin sa pinangyari po ng Lord, hindi lang po sa bayan po ng Ballesteros, kundi sa buong Cagayan Valley. Naasahan po natin na ang mga prayer life po ng mga kabataan mula sa Cagayan Valley ay hindi na po magiging katulad ng dati. Na ang buhay po namin ay mas lalong magliliyab at ang buhay po namin ay mas lalo namin papagamit sa Diyos para sa Kanyang karangalan. Ipo-full blast pa po yung gawain ng mga kabataan at magliligtas pa po ng maraming kabataan dito po sa aming bayan upang makilala po nilang aming Panginoong Yesus. Patuloy kami mananalangin dahil ito po ang pinaban ng lingkod ng Diyos na unceasing prayer na gagawin ng mga kabataan dito sa Ballesteros chapter po. Yung anointing to pray like Jesus po, sobra, grabe yung pagbabago po sa buhay po natin. Grabe yung pag-angat po ng ating pananalangin. Mas nananabik po yung puso nating lumuhod sa harapan po ng Diyos dahil tunay nga po na ito yung panahon ng soul harvest, wealth harvest at glory harvest. Nag-desire po ako na makuha po yung anointing na yon. At nung nagpa-altar call po si Apostle John sa mga Living Like Jesus Youth, isa po ako sa Nalehens at naramdaman ko po yung anointing to pray na sumalin po sa ating buhay. At alam ko po na malaki pong pagbabago sa prayer life po natin na mas lalo pa po lalalim at mas lalo pa po yung taas po ng desire po natin na maranasan pang Lord, magkaroon pa po ng bagong experience mula sa Lord. Ako po personally, matagal ko pong hiniling na sana po malihans po ako ng lingkod ng Diyos. Since youth camp, umattend po ako ng youth camp, inaasam ko na po talaga na malihans po ako ng lingkod ng Diyos. At ayun nga po, nangyari po iyon sa akin nung araw po ng youth conference. At grabe po yung talagang anointing na bumaba po sa buhay ko po, sa buhay po naming mga kabataan. Alam po naming may ginawa po ang Diyos sa amin, lalong-lalo na po sa prayer life po namin. Kasi grabe po talaga, kung noon pa lamang po nag-aapoy na po kami, ngayon po lalong-lalo na po kami mag-aapoy at hindi po namin ito bibitawan hanggat hindi po namin nakikita ang mga kabataan na pinangako ng Lord sa amin. Kung meron po kaming church, kung paano po sinagot ng Lord ang panalangin po namin para po sa church po namin, alam po namin na sasagutin po ng Lord ang panalangin po namin sa mga buhay, kaluluwa ng kabataan po. Maglilingkod sa Diyos. Sa pagdating ng lingkod ng Diyos dito sa Ballesteros, Cagayan Valley, sobrang napakalaking kagalakan po sa buhay po namin. Una sa lahat mga kabataan po na patuloy pong hinuhubog ng lingkod ng Diyos upang maranasan ang dakilang bagay ng Espiritu ng Diyos at malakaran ang pamumuhay kagaya at kawangis ng Panginoong Jesucristo. Grabe po ang pasasalamat namin sa pagdating ni Apostle Junjun sa Cagayan. Maraming salamat po sa buhay ni Apostle Renato Ga Carillo Jr. sa kanyang pagdalaw, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang oras na dumalaw sa sarili po naming bayan. Maraming salamat po sa buhay po ninyo, Apostle John. Isa po kayong malaking pagpapala sa buhay po ng mga kabataan.
tayo po yung nagkaroon ng pribilehiyo na masalubong po ang lingkod ng Diyos. Sobra po yung ating kilabot na naranasan at galak sa puso dahil nagkataon po na tayo nga po nasa Tugigaraw kasama po ng mga kabataan. Nag-absent po sila para makita ang buhay ng apostol na kung saan personal. So, bitin po kami na makakadaupang palad si Apostle John. Ganun pa man, kami po galak na galak dahil po sa impact na naranasan po natin pagtuturo ni Apostle John. Napakadakila, unexplainable, talagang remarkable, unforgettable, life-changing na kahit tayo po nag-a-assist lang po sa mga kabataan nung unang araw ay tunay nga pong tayo mismo ay talagang pinuspos po ng Lord. Grabe po yung pagdalo po ng Diyos. Maging kanina po sa ating pong centralized Sunday service dito po sa bayan ng Ballesteros, kung paano po si tatay tumatayo, tumitindig. Tunay nga po na kung ano yung tatay, yun din po yung anak. Na grabe po yung power, glory, yung healing, anointing, na yung mga may sakit karamdaman, na kung titignan po natin na hindi na po kayang pagalingin ng doktor, ay purihin na ba sila po mismo nagpapatotoo na sa kalapong paglapit sa harapan, naramdaman po nila yung buhay na presensya po ng Diyos na nagdala po sa kanila ng himala, ng kagalingan. Tunay nga po na hindi pwedeng tawaran. Kitang-kita po natin na kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa buhay ni Apostol Renato D. Carillo. Ganun din po sa lingkod ng Diyos sa buhay ni Apostol Renato G. Carillo Jr. na yung mga may sakit karamdaman po, tunay nga pong hindi po sila binigo ng Panginoon. Actually po, kasi isa po tayo sa mga nag-assist, hindi lamang po mga may sakit karamdaman ang nakita po natin na pinagaling, pinalaya ng Lord. Marami pa po na ba't ibang sakit karamdaman na pinagaling na hindi na nga po nakapagpatotoo dahil sa oras po. Pero lahat po sila pinagaling ng Panginoon. Lubos-lubos po kami nagpapasalamat sa pagdating ng Apostol Renato Carillo Jr. Dahil po sa matagal na panahon na aming pinapanalangin at pinag-aayunuhan, ito na po ang araw na lubos po kaming nagagalak, lalong-lalo na nga po ang mga kabataan na matagal na po nilang pinag-ayunuhan, pinag-pray na ang apostol ay makarating dito sa aming bayan. Papasalamat ako sa Lord, sa kabutihan niya, sa katatapos na gawain ng mga kabataan dito sa bayan ng Ballesteros. At nagpapasalamat din ako sa buhay ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato G. Carillo Jr. sa pag-unlak niya sa aming imbitasyon para sa mga kabataan dito sa aming bayan ng Ballesteros. At umaasa po ako na mula ngayon, pagkatapos ng gawain nito ay dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa mga kabataan sapagkat ayon sa kanyang salita na binitawan ay merong mga bagay na naiwan at nagbigay sa kanila ng hamon para lalo pang maglingkod sa Diyos, magbigay ng buhay at higit sa lahat ay maging totoo tapat sa paglilingkod sa Kanya. At nagpapasalamat din ako sa mga nanalangin, nag-ayuno at nagbigay, nagkaloob sa gawain na ito upang naging matagumpay ang gawain ng mga kabataan sa Youth Conference. Kasama na rin po ang naganap na Sunday Miracle Centralized Service dito sa bayan ng Ballesteros. Kaya sa Diyos lamang po ang lahat papurit pasalamat. Isa pong napakalaking pribilehiyo at honor po na ito po ang unang-unang inapakan ng lingkod ng Diyos na kung saan dinami-dami po ng bayan. Tunay nga po na ito ang una na kanyang biyahe sa taong pong ito. Kaya kami pong lahat ay nagpapasalamat sa bayan pong ito at sa buong Cagayan Valley na kung saan hindi nakalimutan ng Diyos na dalawin ang bayang ito sa pamamagitan ni Apostol John. The prophecy changes not. 1 billion living like Jesus youth will enter heaven. Ballesteros, you are blessed, so much blessed. You are the first fruit of the living like Jesus harvest of youth souls, and you are so much privileged. We are so much privileged that the Apostle Renato G. Carillo Jr. came here in Ballesteros, Cagayan. Billion of youth are now have accepted salvation through this ministry. Grabe yung unang araw. Sa sobrang init, ang mga tao hindi nauuhaw sa tubig, kundi uhaw na uhaw sa tamang ministeryo, sa tamang pagdalo ng tamang tao na may tamang turo. Nakita natin yung kahalagahan ng tamang turo, na siyang tamang magbibigay ng tamang kaligtasan, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa lahat
dito sa Ballesteros, Cagayan at sa nearby provinces as far as Tuguegarao and Ilocos, nakita namin grabe ang pagtanggap nila. First time sa history ng Ballesteros na ganito nangyari. Nasaksihan ko, God is finalizing the mandate. God is finalizing our obedience and our faith para lahat ng mga kabataan, lahat ng mga kaluluwa, madala sa tamang ministeryo. Kailangan natin mag-step ng faith natin, obedience, para matapos ang mandato. Ang tamang tao na may tamang mandato ang dapat magligtas ng kaluluwa. Kaya maraming salamat, Apostle Renato Ga Carillo Jr. Alam ko na hindi lang ito ang una, alam ko susunod na si Tatay. Sumisigaw ang Ballesteros, Cagayan, ang buong Cagayan, ang pagdalaw ni Tatay. Kailangan na maligtas ang buong Cagayan. Maraming salamat. Kulang ang pasasalamat sa nangyari sa probinsya namin. Ako nagpapasalamat na kinahabagan kami ng Panginoon Diyos na dinalaw kami. So, living like Jesus people, nakita natin na magastos ang pagliligtas. Kailangan natin sumunod sa pagbibigay. Ang pagbibigay natin ay kaligtasan ng maraming kaluluwa. Malapit nang bumabang Panginoon, wala na pong kabuluhan ng lahat. Dito ko nalaman kung ano ang kahalagahan ng pagmamay-ari natin. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat, wala tayong madadala. Tulad ng laging sinasabi ni Tatay, malapit nang bumabang Panginoon, aanin pa natin ang mga kayamanan na yan. We are blessed to be a blessing. Hindi natin madadala lahat yan. Ang lahat ng ito, iiwan natin. Kailangan magamit to para matapos ng mandate ni Tatay. Sabi nga ni Tatay at ni Apostle John, God is finalizing the mandate. Tinatapos na niyan lahat. At ang tamang ministeryo ang tatapos ng kaligtasan, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Wala ngang ibang laman ang puso ng Panginoon, lalo na ngayon ay ang kanyang iglesia at ang maligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na kanyang itinayo ngayong huling kapanahunan. Ito si Glyce Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.